Dahil sa isang tip na natanggap ng XXX, napag-alaman na sa bodegang yun, may itinatagot iniimbak na mga smuggled na delatang luncheon meat na may tatak na maling na nakatakdang ikalat daw sa merkado. Nang binisita kami ng mamang ito na minarapat naming ikubli ang katauhan sa pangalang Richard, dinalhan niya kami ng delatang luncheon meat na may tatak ng maling. Yun daw kasi ang produktong iniimbak sa warehouse ng CSG International Marketing Corporation na siyang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. May kinalaman daw sa delatang kanyang bitbit ang umano'y kalokohan ng kumpanyang CSG na nais niyang isiwalat sa taong bayan sa pamamagitan ng XXX. Sino may-ari nito? Si Carmelo C. po. Carmelo C. Ba't mo nahalata na illegal ito? Di po, pag nagde-deliver po, sinasabi po na wag iikot-ikot kasi maling ang laman. Baka daw mahuli. Dahil una po niyan, sir, nagbaba kami. Wala po siyang ibang papilis na pinakita. At napansin ko po yung maling niya, iba pong tatak. At sobrang late yung pangalan ng maling. Sa puntong iyon ay minabuti ko munang magpabili ng maling luncheon meat sa supermarket upang maikumpara ito sa delatang maling na dalangan itong si Richard. Ang sample A na ito at ang sample B na parehong galing sa warehouse ng CSG International Marketing Corporation laban sa maling na galing sa Kimberly Import and Export Corporation na siyang lehitimong distributor ng naturang luncheon meat. Kung kulay ang pagbabasihan, mapapansing mas matingkad ang kulay ng orihinal na maling kumpara sa dalawang sample ng peking maling. Maliban dito, sa sample A ng peking maling, walang makikitang anumang logo sa ibabaw ng lata nito. Habang sa sample B naman, isang logo na may nakasulat na SF ang makikita, samantalang sa orihinal ay malaki ang logo nito. Kung susuriin naman ang ilalim ng tatlong latang ito, sa sample A, tanging dalawang magkaibang petsa ang makikita dito. Habang sa sample B naman, ay malinaw na nakasulat ang salitang production at expiration date ng produkto na makikita ring nakatatak sa lata ng orihinal na maling. Maliban dito, sa sample A, makikita ang letrang SF sa label nito at halos hindi na mapansin sa tabi nito ang salitang maling. Sa sample B naman, makikitang dalawa ang nakasulat na SF sa lata nito. Pero mas malaki ang logo dito ng maling kumpara sa sample A. Habang sa lehitimong maling naman ay malaki ang pagkaka-imprenta ng tatak na maling. Samantala, sa tatlong produktong ikinumpara, tanging ang original lamang ang nakitaan namin ng mga sumusunod. Kumpletong address kung saan ginawa ang produkto, ang lehitimong manufacturer sa bansang pinanggalingan at ang address nito, at ang lehitimong distributor nito sa Pilipinas. Meron din itong registration number. Dahil sa pinakita sa amin ni Richard, inusisa ko pa siya hinggil sa mga produktong binabagsak sa bodega na